after 3 weeks. Wala. Malala ka na pinsan. Patawas ka na kaya? Ani Grace, wala sa likuran ni Noel. Katatapos lang nila mag-dinner. Nakahilata si Grace sa sofa, samantalang nasa veranda ang binata, nakatingin sa kawalan. Aba, magkatatlong linggo ka nang walang kibo at walang ginawa kundi panibumuto hininga na lang. Di ka kaya kabagan na yan? Lumapit na si Grace nang hindi pa rin kumibo ang binata. Tumayo ito sa tabi ng pinsan at nakimasid sa kawalan. Alam mo, umpisa nito, sa wala parang imik na katabi. Nagkaganyan ka, wala nang pinuntahan ka noong babae. Ano nga bang pangalan nun? Colleen? Wala sa loob. Bumaling si Rito. Si Grace ang pinsang buo niya sa ina. Matanda si Rito ng 10 taon. Para silang only child pero ulilang lubos na ito. Kaya inampun ng kanya mga magulang when she was 3 years old. Sila na nagtaguyod sa pag-aaral nito hanggang makapagtapos sa college. BS Computer Science ang kinuha nito. Lumaki silang close sa isa't isa dahil tinuring na niya itong parang kapatid. Ginawa niya itong sekretarya sa kanyang opisina at balak na itong itrain ng paunti-unti sa takbo ng negosyo upang makatulong din sa pagpapalago ng kabuhayan pagdating ng panahon. Kuya, ang karaniwang tawag sa kanya nito. Pero nakagaya na rin sa mga empleyado nito na kung tawagin siya ay boss, bossing o sir. Dahil sadyang matalino ay madali itong matuto sa mga bagay-bagay. Napapagkatiwala niya rito ang mga trabahong naiiwan kapag may dapat siyang unahin. Mahusay ang business senses nito at malaking tulong ito bilang executive secretary niya. I think I smell something fishy. Panunodyo pa nito. Pwede ba Gracia? Gracia ang tawag niya rito kapag naiinis siya. Tigilan mo ako. Habang napaupo siya ay pinikit ang mga mata. Kuya, are you alright? Nababahala nitong tanong. Alam nito maraming siyang problema sa opisina, pero hindi sapat para ikabahala. Kung matatawag ng problema ang kliyente na tumawag ng 1 linggo mula sa Paris at umu-order ng 40-footer container van ng Dijuas wine leather bags. Cash na binayaran ng inang kliyente matapos silang ipadala ang kanilang confirmed pro forma invoice. What's wrong? Inilagay ni Grace ang hawak nitong baso sa mesa sa veranda, samantalang nakakunot ang noo sa pinsan. Hoy, ano ka ba? Nahintakutan na ito dahil sa kakaibang iginagawin niya. Umayos siya ng upo at tumingin sa mga mata nito. Gracie, yun ang kanyang endearment rito. Can you keep a secret? Cross my heart. May asawa na ako. Anya kasunod ang isang buntong hininga. Nagyuko siya ng ulo. Are you kidding? Hindi ito makapaniwala sa narinig. Alam nitong current girlfriend niya si Julia. Ang sumisikat na mestizang modelo ng mga designer jewelries nila. Seryoso pala si Kuya kay Julia. She thought of Julia as an ambitious, manipulative, and scheming gold digger. Alam nitong ginagamit lang ng babae si Noel para lalong sumikat at yumaman. He knew that she didn't like the woman one bit, pero pinakibit-balikat lang yun ng lalaki. He even said they were not serious with each other. Tapos ngayon, nagpakasal na? Bakit? Paano? Kailan? Sunod-sunod na tanong ni Grace. Parang bulkang sasabog ang dibdib nito sa sama ng loob. Buntis ba si Julia? Hindi ito napigil ang itanong. Malapit ang umiyak. Julia? Ba't napasok si Julia sa usapan? Napaangat ang mukha ni Noel, halatang nalilito. Di ba sabi mo, nag-asawa ka na? Ganting tanong nito. Oo, tugon niya. Pero hindi kay Julia. Kanino? Kahit nakahinga naman lubag si Grace, ay nag-aalala pa rin ito. May iba pa bang girlfriend si Noel? Kay Celine, yung bisita ko nung isang araw. Bantulot niyang pahayag. What? Mas lalo, nagulumihan si Grace sa narinig. Paano nangyari iyon?
It's a long story. Sumadal ulit siya sa upuan at muling ipinikit ang mga mata. It's a long night. Okay. Bumutong hininga muna siya. Inunan ang dalawang kamay sa batok. Hindi mo na siguro naalaala ang manok. But I'm sure you heard about that place. Tumango ito. Hindi nagkomento. Celine and I grew up there. Alam ni Grace na ampun ito ng mga magulang niya simulat sa pulpa. Hindi na big deal dito mapag-usapan ng mga bagay na maaari mag-ungkat ng nakaraan ito. On the contrary, she was grateful. Bata ka pa talaga nang umalis tayo doon, kaya siguro hindi mo na natatandaan. Celine's brother, si Totep, was my best friend. We practically grew up together, and since parating busy si na mami at daddy sa negosyo, I used to sneak and spend a lot of time at their place. We would play basketball, go swimming sa ilog, or catch frogs sa kanilang palayan. Sometimes, doon kami sa bahay natin, pero mas madalas na nasa kanila kami. Pagkapatuloy nito, ilang saglit muna siyang nanahimik bago muling nagsalita. I will be forever grateful sa mga parents nila Totep at Celine dahil hindi man nila sinabi. They made me feel like I was another son to them. They treated me as a member of their family. Their parents were there for me. Principal noon sa public school si Tito Gaspar, samantalang simpleng may bahay si Tita Azon. Simple lang ang buhay nila, but it seemed there was always enough food to feed the hungry. Like you? To Junie Grace na ikinatawa niya. You know, kuya, singit ni Grace. Parang naalaala ko na si Totep. Diba? Siya yung batang patpati na palagi mong kasama noon. I think, hindi nagkakalayo ang mga hitsura ninyo noon Pero bakit hindi ko maalaala si Celine? Di sana namukhaan ko man lang nung walang kaabog-abog siya pumunta sa pisina 2 weeks ago. That's the irony of it. Hindi kasi pumupunta sa bahay natin. Her brother was my best friend, but Celine and I were the worst of enemies. Or so it seemed to her. Ewan ko ba, pero sumusulak ata ng dugo noon sa galit sa akin. Lalo na kung nakikita ako nandoon sa bahay nila. I think she was jealous of the attention the Totep was giving me. They were the only siblings, and naturally, kapag nandoon ako, hindi na makikipaglaro si Totep sa kanya, kundi sa akin na lang. Nagsali ng iced tea sa baso si Noel at uminom ng konti. I think she started giving me those dagger looks when she's around 7 and I was 13. Totep and I were the same age. Magkalapit ang mga bahay at classmates pa sa school, kaya naturally, we became the best of friends. So, nainip ng usisa ni Grace. So, ginawa kong career antudyuhin at ikunin si Celine until Totep and I graduated from high school. Umalis ako ng probinsya upang magpatuloy ng pag-aaral dito sa Maynila. Pero galit pa rin sa akin si Celine. Ang lakas ng matungal na babaeng iyon. Abot yata hanggang kabilang baryo. Natatawa nitong komento. Buti hindi nagagalit sa iyo si Totep. Natawa rin ito sa kanyang sinabi. Hindi. Kasi gusto rin niyang tuksuhin si Celine. Yun nga lang. Kapag bumanghalit ang iyak iyon, tiyak kurot ang inaabot ni Totep mula sa Tita Azon. Buti na lang si Tito Gaspar would always play the mediator. Kaya madaling masolve ang problema. Spoiled kasi si Celine sa kanyang tatay. Kahit noon pa. Totep stayed behind and took up engineering. We used to write to each other. Kahit hindi na kami nagkita buhat ang high school graduation. Pero mag-migrate siya sa Australia 7 years ago. Wala na kaming communication. Madalang na rin ako umuwi ng probinsya. As you know. So how come na nagpakasal kayo? Hindi pa rin makuha ni Grace ang ugat ang desisyon nito. Remember, 3 months ago, tanong niya, tila abalang nag-isip ang kausap na importanteng events na nangyari sa kanya 3 months ago. Sa wakas ay sumuko at umiling ito. Noong mag-best man ako sa kasal, niyaya niya si Grace, ituloy nila ang pag-uusap sa living room
nang lumamig ang hangin sa veranda. It was a church wedding for Noel's college best friend, Jed, and he was the best man. He was wearing a barong Tagalog, at sa kasuotang ito ay lalong kumisig ang binata na dati nang makisig. Ang kasal ay ganap sa Paco Park. Everything was perfect. The reception was held at the park's garden. The magic spell of the sunset mesmerizing everyone, including Noel, who was patiently waiting for the bridal car. They were all standing on the church foyer when the bridal came into view. Marami na siyang nadaluhan at napag-abayang kasal, and every time he took part in the ceremony, he felt strange, though he could not explain why. Sa isa na nagkakapamilya, mga kaibigan niya, at sa kanyang edad na 33, ay siya na lamang na naiiwang binata sa grupo. Dahil dito ay hindi maiwasan, hindi siya kantsawan ng mga ito. Ano bang hinahanap mo sa babae, pare? Minsan sa inuman ay usisa ni Jed at ng mga kabarkada. It was a night of celebration dahil magpapakasal na si Jed. Matagal ding panahon bago nito nakumbinsi ang girlfriend na magpakasal sila dahil ayaw mag-resign ng babae sa pagtuturo after the wedding. Not that Jed was against her job. Nagkataon lang sa probinsya ito ng tuturo. Samantalang sa Manila nakabase ang construction firm ng binata. Nagkibit-balikot lang si Noel. Wala siyang balak na sagutin ang tanong ng kaibigan. May girlfriend siya, pero wala siyang balak na magpakasal. Oo nga pare, sabad ito may tipsy, dahil kayo na pa sila nagkakasayahan. Abay na mapag-iwanan ka na ng panahon Si Tom at iba pa nilang kabarkada ay pawang mga may asawa na. Sila na lamang dalawa ni Jed ang wala pa. Lahat ng mga anak ni Tom ay naanak niya sa binyag. Kailangan mo pa bang manilbihan muna sa mga magulang ni Julia bago pumayag na ipakasal sa iyo? Biro ni Clark. Uso pa ba yun ngayon? Tanong ni Cherry. Nako, baka kulang pa mga naipong milyon na si paring Noel para ibigay na dowry. Nagkatawanan sila sa tinura nito. Busy pa kami pareho ni Julia, kaya di pa pwede magpakasal. Sagot na lamang niya para tigilan ng mga kaibigan. Minsan na lang napag-usapan ni Julia ang pagpapakasal, pero ayaw nito mabuntis. Isa yun sa madalas sa pinagtatalunan nilang dalawa. He wanted a son that would carry his name someday. Sabihin mo, masyado mo lang ini-spoil si Julia mo. Paano kung sa kakahintay mo sa kanya, ay ugod-ugod ka na at ayaw pa rin patali sa'yo? Susog pa ni Clark. Oo nga pare, baka hindi mo na kaya na maglabas ng binhi dahil tuyot ang sandata mo. Lalong lumakas ang tawanan ng magkakaibigan sa tenura ni Cherry. Hey, I'm the prime of my life. I have plenty of time. Ika nga. Alon ni Noel sa sarili, bagaman bigla rin siya kinabahan. He had not imagined himself growing old alone and lonely until now. I'm still young mga pare. Aniya, dalamagok na mapait na beer sa may pilig ng ulo. Payang-yang kapadiyan. Amin naman ang unti-unti nang nalalaga sa mga buhok mo. Ayan pwede nang daanan ng 3 sabay-sabay na eroplano ang bumbunan mo sa luwag. Si Clark ay iniihip pa rin sa kakatawa. Buti ka sa bumbunan lang pare. Dagdag pa ni Jed na hindi nakatiis sa di sumali sa kakakantsaw. Sa grupo ay silang dalawa ang pinaka-close. Baka pati sa bandang baba sa pagitan ng dalawang hita, unti-unti na rin nalalagas ang buhok. Sabay-sabay na nag-high five ang apat at talong lumakas ang halakhakan. Put sa mga pare, pinagtitiripan niyo ako Protesta niya. Nagsisituloy kung bakit sumama pa sa grupo mag-inuman. I swear to all of you, hindi ako tatandang binata. Naputol ang pagmumuni-muni ni Noel nang huminto ang bridal car sa tapat ng foyer ng simbahan. Bumukas ang pinto ng sasakyan sa bandang hulihan at may bumaba. Lahat ay napa-o sa nakita. Kabilang na siya. Isang hindi kataas ang babae ang umibis, maputi, at nakalugi ang buhok nitong tuwid na tuwid hanggang balikat. Walang ibang accessories na makikita sa ulo ng babae,
kundi mga anime perlas sa sadyang ikinalat sa buhok nito. Manipis lamang ang makeup nito, pero lumulutang pa rin ang ganda. Naka-powder blue gown ito, sunod sa motif ng kasal. Haltered top at body fit, well endowed as she was. She literally looked Noelle's breath away. May mahabang slit sa magkabilang side ng gown nito, at ang humakbang ay lumantad ang bilugan at balbong mga binti. Lumingon ito nang may tumawag, "Sel, over here!" Hinanap nito ang boses at ang makita ay ngumiti. Lumantad sa mga nanonood ang mapuputi at patay-patay nito mga ngipin at malalim na dimples sa magkabilang pisngi. "Hi, Ate Ditas! Late na ba kami ni Kit?" Lumapit ito sa babaeng tumawag. Kapatid iyon ni Jed, and Noelle presumed that the lady in powder blue gown was a family friend. Kilala kasi nito si Kit at makamid of honor pa ng babae. Hindi naman. You're actually a couple of minutes early. Okay lang ba sa loob si Kit? Hinawakan nito ang kamay ng babae at hinila patungo sa kinatatayuan ni Noelle. "Come, I'll introduce you to someone." Ngumiti lamang ang babae at nagpatianod sa kagustuhan na Ate Ditas. Huminto ang dalawa sa kanyang tapat. "Noelle, I'd like you to meet Sel. Sel, this is Noelle. Noelle de Dios, Jed's best friend and best man." Si Sel ang maid of honor. "Noelle de Dios?" Hindi na natapos pa na Ate Ditas ang pagpapakilala sa kanila dahil sumingit kaagad ang nakababatang babae. Halatang nagulat ito sa narinig dahil hindi man lang naalaalang kanina pa nakalahad ang kamay niya upang makapag-handshake. "Yes, have we met before, Sel?" Tanong tuloy ni Noelle. Mabilis siyang nag-isip kung meron ba siyang ex na Sel ang pangalan. Lalo siyang nagulat nang tumawa ito at sumagot, "Nax, sayang ka, gwapo ka pa naman, pero ulianin ka na pala ngayon." Sa Ate Ditas ay napilitang tumawa upang mabawasan ang tensyon na muo sa kanilang pagitan. "Si Celine po ito, Lolo." Walang pangingiming sabi ng babae. Sabay hawak sa kamay ni Noelle na hindi nakahumas sa gulat ang magmano ang babae. "Bunsong kapatid ni Totep Santillan. Nalaala niyo na po ba siya?" Celine? Is that really you?" Hindi makapaniwalang sambulat niya. Kailan pa ito naging Sel? "Is that how you welcome your best friend's sister?" Birong dagdag ni Celine. Sa nabibigla pa rin binata. "I'm sorry. I mean, oh well, it's been a while, huh? How's Totep?" Nagkakandabulol siya. Hay nako. Tumirik ang mga mata ni Celine. "Hindi ka lang pala naging ulyanin. May sakit ka pa palang expressive language disorder." Noong lumapit sa kanila si Jed, humarap ang dalaga sa magkapatid. "Ate Ditas, Jed, si Noelle ay best friend ng kuya ko sa probinsya. Noong mga uhugin pa lang sila at alaga nila akong awahing dalawa." "Ganoon ba?" Nakahinga naman luwag sa Ate Ditas sa paliwanag ni Celine. "Buti nagkita kayo dito. It's a small world after all." Nagsimulang kumanta si Celine na ikinatawa ng tatlo.